Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So habang nagtutupi ako ng mga damit guys, sasagutin ko naman ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa aking previous na video. So ito nakasulat siya sa tissue dahil wala na akong time na isulat siya sa aking kudigo na notebook. Ito na lang, isip ko na gawan siya ng video para ma-share ko sa iba, para makakuha din kayo ng idea at makatulong ako sa inyo. Yun ang number one purpose ko sa aking pag-upload ng mga video. And of course, gusto ko din kumita ng extra na income. Gusto ko din kumita. Kaya ako nag-a-upload din ng video. So yun guys, ang purpose ko sa aking pag-upload ng video sa aking munting tahanan. So ito na guys, sasagutin ko na. Proceed na talaga ako dito sa comment ni Kabayan Princess. Ito yung tanong niya. Pag mataba po ba, mahirap makakuha ng employer? Ang sagot ko sa tanong mo kabayan, hindi nagbabase ang employer kung mataba ka ba or payat. Hindi sila nagbabase sa katawan. As long as pituor kang magtrabaho, may posibilidad talaga na ma-hire ka ng employer or masisili ka ng employer at makapagtrabaho ka dito sa ibang bansa. Minsan kasi kapag nag-a-apply tayo sa isang legal na agency, yung ibang aplikante na nahuling mag-apply, mas nauna pang maka-flight or makaalis. Mas nauna pa silang nasilik ng employer, mas nauna pa silang makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Sa pag-a-apply kabayan, hindi talaga pare-pareho ang kapalaran ng isang aplikante. Or hindi talaga pare-pareho ang mga kapalaran nating mga aplikante, mga kapalaran nating mga domestic helper o OFW sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Sa pag-siselect kasi ng employer sa isang aplikante, nakadepende kasi yan sa biodata, sa kanyang experience. Tinitingnan kasi ng isang employer kung ex-abroad na ba, marunong bang magluto, may skills ba yung isang domestic helper or isang aplikante, yun ang tinitingnan ng isang employer. Titingnan kasi nila yung ating biodata kapag pumupunta sila sa agency dito sa ibang bansa. Titingnan nila yung mga biodata na ipinasa natin. At titingnan nila yung picture natin. So may basihan yan sila kabayan. Yung ibang employer, nagbabase sila sa experience. For example, naghahanap sila ng yaya or nani. Ang tinitingnan nila yung may asawa na, may mga anak, para may alam na kung paano mag-alaga ng bata. Yung iba naman, ang gusto nilang kunin yung mga first time, ang employer, minsan naghahanap yan sila ng mga OFW na may mga experience. Ang importante, fit to work ka na magtrabaho dito sa ibang bansa. Yun ang pinaka-importante kabayan. Ang mga employer, kapag pumunta yan sila sa agency dito sa ibang bansa, may mga employer na gusto nilang kumuha ng mga ex-abroad, minsan gusto din nila na first time, yung first timer. Kumbaga, yun ang mga hinahanap ng employer. Depende kasi yan kabayan. Gusto ng ibang employer na yung kukunin nilang kasambahay, may mga experience na sa pagluluto, sa pag-aalaga ng bata. Yun ang mga gusto ng employer. Minsan din, may mga employer na hinahanap nila yung mga single pa, yung wala pang experience. Mayroon din gano'n na employer kabayan. Depende yun kung ano ang gusto ng employer. Ang tanong mo dito, pag mataba po ba, mahirap makakuha ng employer?
Hindi naman nagbabase ang employer sa katawan ng isang aplikante, kabayan. Ang gusto lang nila na ang isang aplikante kapag magtatrabaho na dito sa ibang bansa, fit to work ka talagang magtrabaho dito. Kumbaga, ang result ng medical mo, fit to work, wala kang sakit. Kung may aplikante man na naunang mag-flight, na kasabay mo lang siya mag-apply tapos nauna siyang nakakuha ng employer or nauna siyang na-hire ng employer, depende kasi yun, kabayan. Bawat aplikante, iba-iba talaga yung kapalaran natin. Kumbaga, may mga aplikante na sabay kayong nag-apply, nauna silang maka-flight, nauna silang maselect, nauna silang makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Yun din ang kapalaran nila, kabayan. Depende lang kasi yun. Sa pag-a-apply kasi, kabayan, patient lang talaga. Mag-antay ka lang ng employer na para talaga sa'yo. Basta pitour ka lang sa medical, kabayan, huwag kang mag-alala, huwag kang magmamadali dahil may posibilidad talaga na makapagtrabaho ka dito sa ibang bansa. Patient lang ang kailangan, kabayan, sa pag-a-apply. Sa pag-a-apply, kabayan, dapat mahaba ang pasensya mo, may tiyaga ka sa pag-process ng mga papeles mo. Sa pag-a-apply mo palang, kabayan, makakaranas ka na ng hirap. Ang dami mong mapagdaanan sa pag-a-apply mo sa isang legal na agency. Hindi talaga biro ang pag-a-apply papunta dito sa ibang bansa, kabayan. Yun lang ang advice ko sa'yo, kabayan. Huwag kang mawala ng pag-asa at panghinaan ng loob. Magtiyaga ka lang, kabayan, at mag-antay ka. May employer din na kukuha sa'yo. Yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Pasensya ka na, paulit-ulit na yung mga sagot ko sa tanong mo. Sana may nakuha kang idea at nakatulong ako sa'yo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed ako sa comment ni kabayan Brenda. Shoutout sa'yo, kabayan. Ano ba mas madalas na salita ginagamit nila? English ba or Arabic? Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, dito sa Middle East, kapag ang amo mo ay matanda na, ang ginagamit nila na salita, Arabic. Noon, dito sa Middle East, wala pang subject na English. Ang mga matatanda noon, hindi nakapag-aral ng English. So, hindi sila marunong magsalita ng English. Ang ginagamit nila na salita sa bahay or kahit saang lugar sila pumunta, Arabic talaga yon. Kaya nga, ang isang aplikante, dumadaan talaga sa OWA para maturuan ng basic Arabic language, basic Arabic greetings, basic Arabic numbers, at Arabic na mga words. For example, mga gamit sa bahay, mga gamit sa kusina, basic na Arabic words, Arabic greetings, Arabic numbers, itinuturo na sa atin sa OWA. Para pagdating natin dito sa ibang bansa, marunong na tayo magsalita ng Arabic. Dahil hindi lahat ng mga employer dito sa ibang bansa marunong mag-English. Kaya tayong mga aplikante, mga OFW na magtatrabaho dito sa ibang bansa, kailangan nating matutunan ang Arabic na language. Tinuturuan sa OWA ang isang aplikante para pagdating dito sa ibang bansa, kahit papano may alam na yung isang kasambahay or isang OFW sa salita ng Arabic. Dahil yung mga matatanda dito, hindi sila marunong mag-English. May mga matatanda din na nakapag-aral ng kunting English. Marunong sila ng paunti-unti lang na English. Kumbaga, hindi talaga fluent na magsalita ng English. Marunong sila, kumbaga yung mga words lang, yun, marunong sila ng konti. Pero hindi talaga sila as in marunong magsalita ng English. Kaya kailangan sa ating mga OFW, mag-aral talaga tayo ng salita na Arabic. Para pagdating natin dito, pag sinabihan na tayo na GB puta, so alam mo na kung ano ang ibig sabihin mo. Bibigyan mo yung amo ng puta. Kasi sinasabi na niya na pahingi ng
puta or pahingi ng basahan. Yung puta dito sa Middle East, basahan yan. So yun kabayan ang explanation ko sa tanong mo. Sabi mo kasi dito, ano ba mas madalas na ginagamit nila na salita? So ang palatandaan mo kabayan, kapag matanda yung magiging employer mo, ang mas madalas talaga nila na ginagamit na salita sa bahay nila, Arabic talaga yan. Kung ang magiging amo mo bata pa, ang ginagamit nila na salita sa bahay nila, English or Arabic. Kumbaga mix na kabayan. Depende kasi yan kabayan. Kung ang magiging amo mo dito, matanda na pero may kasama silang mga bata pa sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay nila, may posibilidad na naturuan na silang mag-English. Kasi ang mga ano ngayon, ang mga bata ngayon dito sa Saudi Arabia or dito sa Middle East, may ano na sila, may subject na sila na English. Tinuturuan na sila kung paano magsalita ng English. Hindi tulad noon na wala talagang subject na English dito sa Middle East. Kahit saang part ka ng Middle East mapunta, sa Kuwait, sa Qatar, sa Bahrain, sa Oman, dito sa Saudi Arabia, kahit saang part ng Middle East ka mapunta, yun ang palatandaan mo. Kapag ang magiging employer mo matanda na, hindi talaga yan marunong mag-English. Siguro marunong lang yan ng konti, pa isa-isa or dalawa. Pero hindi siya talaga fluent magsalita ng English. Yun ang na-experience ko din kabayan. Nung nasa Qatar ako, yung amo ko, ano siya, matanda na siya. So, ang alam niya na English, kunti lang talaga. Hindi siya talaga as in marunong magsalita ng English. Hindi tulad ng mga anak niya kasi nakapag-aral na yung mga anak niya. May ano na sila, may alam na sila kung paano magsalita ng English. Yun, alam nila magsalita ng English. Pero yung amo ko talaga na matanda na, hindi talaga siya marunong magsalita ng English na fluent talaga na magsalita ng English. So yun kabayan ang na-experience ko. Kapag ang amo mo bata pa, ang madalas nila na ginagamit na salita, English or kunting Arabic. Mix na talaga yan kabayan sa bahay nila. May mga employer din na gusto nila na ang kasambahay nila magsalita ng English para maturuan din yung mga anak nila. Kaya karamihan sa mga employer dito sa Middle East, ang kinukuha nilang kasambahay, Pinoy or Pinay. Dahil gusto nila na yung mga anak nila maturuan din sa English. Magaling kasi tayong magsalita ng English, tayong mga Pilipino or Pilipina. Yung mga employer, mas gusto nila na ang kasambahay nila Pinay. Kahit malaking halaga ang ibabayad nila sa agency, baliwala sa kanila yon. Kasi natuturuan din yung mga anak nila sa salita na English. So natututo din yung mga anak nila dahil tayong mga Pinay, marunong na kasi tayong magsalita ng English kahit hindi tayo nakapagtapos ng kurso sa Pilipinas or undergraduate tayo ng high school, marunong na kasi tayong mag-English. Yun ang gusto ng mga employer dito sa Middle East. Kaya kumukuha talaga sila ng mga Pinay na mga kasambahay. So yun ang sagot ko sa comment mo kabayan. Yun ang palatandaan mo. Kapag ang magiging employer mo dito sa ibang bansa, bata pa, may posibilidad na English or mix na ang salita na ginagamit sa bahay. Or pag ang magiging employer mo dito sa Middle East, matanda na, Arabic ang madalas na ginagamit nila na salita sa bahay nila. So, yun lang kabayan ang sagot ko sa comment mo. Sana may natutunan ka at na-explain ko ng maayos. Maraming salamat sa comment nyo at sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking previous na video. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic na sinishare ko sa inyo sa buhay OFW, sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, sa paglulon ko sa PGH, sa pag-share ko sa inyo ng aking mga experience kahit paulit-ulit na. Paki-press ang like,
Mag-comment lang kayo kung may mga tanong kayo sa mga topic na dinidiscuss ko, ini-explain ko sa inyo, sinishare ko sa inyo. Any suggestion, paki-comment nyo na lang mga kababayan ko at maraming salamat sa inyong suporta. Paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba at paki-subscribe sa aking munting tahanan at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.